Story time at ito 10:30 na ng gabi at medyo kasasarado pa lang namin mga 9, lampas 9:30 na nagsarado na kasi medyo may bumibili pa din dito sa amin. So ayun, kumusta na ba sa lugar nyo dito sa amin? Talagang grabe yung pahirap ng high tide. All the thank you Lord kasi bumababa naman yung baha dito sa amin. Yun nga lang, sobrang taas talaga ng baha ng high tide. Talagang nalulubog itong buong bahay, itong tindahan namin. Yung nasa first layer nitong stante, tinanggal na natin, tapos itong ref nakataas kasi nga as in talagang malulubog siya sa baha. So anyway, ayun, story time, share ko lang sa inyo related dito sa baha, kasi may mga order ako sa TikTok at nakapending pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin siya nadadala dito sa amin kasi nga sa sobrang taas ng baha, hirap na hirap yung mga rider, yung mga nagdi-deliver na i-distribute yung mga parcel na dala nila. Ewan ko lang kung nakakapag-deliver sila, pero yun, yung mga establishments dito halos lahat sarado din kasi nga lubog yung karamihan dito sa mga establishments dito sa lugar namin. So, kaya naiintindihan ko na yung order ko dito sa TikTok delayed. And then kanina, may na-receive akong message notification na yung isa kong order na squeegee, ito yung map na rubber, yung dulo na panlinis sa semento, sa flooring. Kailangan ko yun kasi nga dahil binabaha nga dito sa bahay namin dito sa loob ng tindahan. So kailangan ko yun. And then kanina, may na-receive akong message at ito nga, ang sabi sa notification, your package is out for delivery. So, dahil nga sobrang taas ang baha dito, so ina-assume ko na lang na baka dumating this day or baka bukas. So nanguhula na lang ako kasi nga wala pang dumarating sa akin na order simula noong bumaha dito sa lugar namin. Akala ko dadating Then pagkaraan ng siguro mga 2 hours ganyan, basta mga ilang oras, may na-receive akong notification na naman. And then ito ang sabi, sorry, the package can no longer be delivered for the following reason. Package rejected by customer. Nireject ko yung package ko. I'm waiting nga bakit ko i-reject? So ang ginawa ko, tinext ko si delivery rider. Tapos sabi ko sa kanya, bakit ganito yung message sa akin na nireject ko yung package. Bakit ko i-reject I'm waiting nga. Tapos, maya-maya may nag-reply, ibang number. Tapos, ang sagot ay parang computer generated, text generated. Tapos, ito yung sabi, it is confirmed that you would reject the parcel. If the situation is not true, you may call this number. So pagkabasa ko, alam mo yung doble insulto, no? Yung una, dumating yung package pero nireject ko daw. And then eto, sa reply naman sa akin nitong si rider nung nag-text ako sa kanya, mababasa mo yung it is confirmed that you would reject. You would reject? Hello? Kailangan ko yung order ko. Kahit na medyo ilang araw na ako nag-iintay. Tapos ito yung i-reply sa akin ni rider, you would reject. Grabe naman. So ang ginawa ko, nag-message ako kay seller, tapos ang sinabi naman sa akin, i-report ko daw kay TikTok. So ang ginawa ko, nag-report ako kay TikTok. At paano ako nag-report kay TikTok? Ito, mapapakita ko sa inyo. So paano mag-report kay TikTok? So punta kayo dito sa inyong TikTok account. And then, ito makikita nyo itong basket or yung shopping bag. So i-press nyo yan. And then, makikita nyo itong TikTok Shop Creator Center. So i-press nyo yan. Tapos sa taas, may makikita tatlong linya. I-press nyo yung tatlong linya na yan. And then, ito mababasa nyo yung Help Center. So, i-press ito. And then, scroll down nyo. And then, may mababasang Chat with Us. So, i-press nyo yan. Tapos, ito, habang nag-o-open pa si live agent, kinukonect kay live agent. At may mababasa sa taas. Ang sabi dito, hi, how can we help you? To get more help, you can connect with our support team. We will connect you with an agent to help you with your problem. So, ayan. Pag na-open na yung agent, ito makikita niyo yung chat with live agent. So, i-press nyo yan para makausap nyo si agent. As in, totoong tao yung makakausap nyo dyan. Hindi yan yung parang computer generated, hindi po. As in, live agent po yan at makakausap nyo yan through message. So, ayan, i-report nyo yung tungkol sa problema nyo sa TikTok. Halimbawa, katulad nga dito kay delivery rider. So, iyon ang ni-report ko dito sa TikTok customer service. So, ganun na kadali mag-report dito kay TikTok.
So ayun, nireport ko si delivery rider. Bakit? Hindi naman dahil sa gusto ko siyang mawalan ng trabaho, no? Hindi naman sa ganon. Kundi, unang-una kasi, nakaka-insulto na ilalagay niya sa status na dumating dito yung package tapos nireject ko. Ang mangyayari niyan, nasisira ako kay seller. Pinapalabas mo na parang napaka-responsable ko namang customer na pagkatapos kong umorder, tapos dumating dito sa amin yung order ko, yung package, bigla ko siyang i-reject. Parang alam niyo yun, parang napakawalang hiya ko naman para gawin ko yun, ano? Kaya dun ako nag-decide na i-report itong si delivery rider kasi sa totoo lang nakaka-insulto at the same time parang nakakabwisit, ano, na gagawa-gawa ka ng kwento, nag-iimbento ka ng kwento na hindi naman totoo. Diba? Yung sa akin na parang naiintindihan ko yung sitwasyon na ang hirap kasi mag-deliver dito kasi nga ang taas ng baha, ang taas ng high tide. Pero sana yun na lang yung sabihin doon sa report na hindi ko ma-deliver itong package kasi ang taas ng baha. Pero yung sasabihin na dineliver ko yung package pero nireject ni customer. Bakit? Bakit ko i-reject? Kailangan ko yung order ko na yan. Importante yan sa akin. Almost 3 days ako nag-intay tapos pagdating dito, hindi ko siya tatanggapin, i-reject ko. Diba? Kaya sa mga delivery rider dyan, sana naman maging honest kayo, no, sa mga nire-report nyo. Ayaw nyo masira yung pangalan nyo sa kumpanya nyo. Pero sa amin din naman as a customer, wag nyo naman kami sirain sa mga seller namin. Na para palalabasin nyo, napaka-responsable naman namin na para ang kapal naman ng mukha ko na pagkatapos kong umorder, dumating dito yung package, sasabihin nyo na nireject ko yung order ko. Diba? Nakakainis yun. Sana wag namang ganon. Sabihin nyo na lang yung totoo na hindi nyo ma-deliver yung package kasi katulad yan, ang taas ng baha. Naintindihan ko yun. Halos lahat ng mga establishments dito, sarado pa rin eh. Dahil nga sa sobrang taas ng baha. So yung order namin, hindi talaga mai-deliver kasi nga nahirapan din kayong bumiyahe. So sana ganun na lang. Kaya sa mga naka-experience na katulad sa akin na kinancel, pinapalabas ni delivery rider na nireject nyo yung order nyo or sinasabi na dumating yung order, na-deliver sa inyo yung order nyo tapos wala naman kayo na-receive at gusto nyo mag-report kay TikTok. Ayan, ito yung aking video para malaman nyo kung paano ba mag-report kay TikTok. So, yan.